Ako si Akla, ang magandang bakla. O ano, may masasabi ka ba? Akla, Akla, hinog ka na ba? Oo, Akla. Ayan guys, para sa ating panimulang episode ngayong week na to, meron po tayong kasama at isang special na tao na ating kakapanayamin at bisita ni Akla dito sa Akla Show. Para sa ating 1-month-long celebration for this July, sa birthday celebration ni Direk James Otet Santiago, atin po siyang kakapanayamin o interviewin sa kanyang mga buhay-buhay, kung paano siya nag-start at nagsimula sa showbiz, at kung paano siya naging king of short film. Hello, Kuya Joseph Otep Antonio. Happy birthday sa'yo. Kumusta ka na? Na-miss na kita, and hopefully ay okay ang lahat, and magkita-kita ulit tayo soon. Maraming salamat sa patuloy mo pagsuporta. God bless. Direk Otep James Santiago, ayan. Magandang Hello hapon sa iyo. mga followers mo, at I'm happy and I'm flattered at sa akong naging guest mo dito sa Akla Show, at syempre special din dahil birthday celebration ko Oo nga ito. po yan, Direk, happy birthday po sa iyo. Ayan, thank you for having sa aking Akla Show. Ayan. Thank you rin. Ayan. At Direk, unang tanong ko sa inyo, paano po ba kayo nagsimula bilang isang artista? Nag-start ako nung Maru days, that was 1990, kay Sir Manny Mendoza. Si Sir Manny Mendoza, friend niya si Direk Rusty Sanggalang ng Entablado Pilipino. Nice. So yung Maru na yun, may ibig sabihin yan kaya Maru. Ibig sabihin, marunong kang mag-internalize, marunong umacting, marunong mag-adlib, kaya Maru. Nice. Akala ko rin yung Maru is tao. Yung pala is Hindi, Maru. abbreviation pala ng Maru. Maru siya, ibig sabihin, isa siyang talent agency na Maru ang ang name tag niya. Bali, sa Maru, marami siyang pinasikat din mga artista gaya nila Jericho Rosales. Nice. Doon din minsan nag-guest appearance din si Sir Roderick Paulate sa Maru. Basta maraming mga theater actor din at mga sikat na artista sa Maru. Tapos nung lumaylay yung Maru, kaibigan kasi ni Sir Manny Mendoza si Direk Rusty. Si Direk Rusty wala na siya, RIP na. Ngayon, from Maru, nalipat ako ng Entablado. Inadapt ako ni Sir Rusty Sanggalang. Ibig sabihin, Direk, nag-chato ka rin po. Oo. Balik kasi, yung Entablado Pilipino, teatro siya. Sa Maru, marami din ako naging racket. Sa Entablado, ganun din. Sa Maru, ang naging racket ko, ang dami. Doon ako nag-start ng first GMA telesine ko, yung kay Direk Joel Lamangan. Anong title ng Direk? Walang katapusang wakas. Sinunog ko si Bina Morales doon. Yun ang unang-unang appearance ko sa TV. Na ako ang ginawang lead na Barrio People ni Direk Joel. Dito dito sa UP. Dito nag-shoot yung eksena na yon. Ayun, ang galing, no? Tapos the late Rolando Teño nandun din sa na yon, sa telesine na yon. Nasundan pa ng mga ibang telesine, yung iba nakalimutan ko na. Pero ang naalala ko sumunod ng telesine ay ang Nawawalang Pag-ibig. Alam mo kung sino yung love team na kasama doon? Sino, Direk? Siyempre, yung sikat na sikat noon na si Miss Carmina Villaruel at si Rostom Padilla. Nice. Ayan. Yung mga time na noon. Ayan, sobrang dami may kwento po sa atin ni Direk Otep. Ayan po, antayin nyo po, magbabalik po ang Akla Show! Hey Philippines, shout out to the James Santiago with his birthday, 18 years old plus life experience. Happy birthday, James, and enjoy your life. Enjoy life.
All right, then we're gonna jump across to the island of Luzon. Say a big hello and welcome to Joseph Santiago. Okay. Hey, what's All right. fire? I like, yeah. What's up here in Manila? Binabati po kita ng isang happy birthday. Naway ma-enjoy mo po yung araw ng iyong kapanganakan. God bless you po. Happy birthday. My goodness. Ayan, Direk. Sobrang dami nating napag-usapan. Sobrang haba. Talagang parang telenovela yung istorya ng buhay mo. Pero bibitinin ko muna kasi pupunta muna tayo sa Papa Balls of the Day. Tara! Ayun guys, ang haba ng kwento natin kay Direk Otep. Kaya stop muna tayo uli kasi wala tayong oras eh. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na linggo dito pa rin po sa Akla Show. Bye-bye!